Hello, 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 mga ka-vloggers. Record na muna. Record muna ako kasi umiikot yung signal ko. Okay, okay na yung record na lang muna. So, ano ba mapag-uusap? Usap-usap lang dyan, whatever it takes the words away with us. So, I'll try to sing na lang. Tingnan ko dito kung hindi siya mapuputol. Try ko rito. Pero pag siya'y umiikot, yung kinakanta ko, pag siya'y umiikot, oh, syempre, wala. So, I have, I think, hindi ko na-check po. Mahirap din kumonekta dito. Ano ba yung mapag-uusapan? Ano? Oh, pwedeng mapag-usapan. This is right, this is left. So, it's cool. Dapat pala yung pila hanggang dito. Tapos hanggang, parehas lang sila magkatapat. Dapat, ganyan, ganyan. So far, ayun. So far, ano ba yung pinag-usapan natin nung isang nung kanina lang. So this is recorded already. So I wanted to talk about cervical problems, cervical problems for those who are active and not active, for those who are nag-active-active. Ano pa man yan, whatever, if you're single, whatever, kailangan natin magpa-konsulta for pap smear or pap smear, magpa-test, no, ng pap smear para makita kung ikaw ba ay walang cancer. Kasi doon makikita kung may cancer ang iyong cervix. That's why sinasabing meron kang cervical cancer. So it's better to check it early, to know it early that you are not a candidate of cervical cancer and whatever cancer it is. Okay? So, ngayon, maganda nga yung sinasabi nilang low carbs kung kakayanin mo, no? Kasi pag mabigat ka nga naman, possible na magkaroon ka ng diabetes or whichever, magkaroon ka ng hypertension. Yung hypertension po, tataas ang inyong presyon, ang BP mo, pwedeng maging 130, above. Pag sinabi mong above, 130, 140, 150, over 90, over 100, over 150, ganon. So, parang 130 over 90, 140 over 100, 150 over 90, 150 over 100, ganon. So, pag ganyan na tayo ay mataba, kagaya ko mataba ako, mabigat ako. Actually, 60 kg na ako. So, kailangan kong mag-awas ng kanin. Especially those who are menopausal, perimenopausal na, yung mga 40s, 38, 39, 40, above hanggang 50s, yan yung mga perimenopausal, malapit nang mag-menopause. Marami ng mga nararamdaman. Sa akin, i-share ko yung aking experience just like the other day na hindi ko alam na magkakaroon na ako this early.
kasi ang bilang ko 28-day cycle pa rin. So ang pumatak is 20 or 21 days yung cycle ko. Kasi nagkaroon ako ng period ng 26. So bilangin natin ha. So that was 26 ng February. So malamang siguro nag-advance yun ano. So 26, di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oh, so 20 days lang ako kasi kahapon pa meron na eh. May lumabas na kahapon. So I am 20 days cycle na. So tingnan mo, last last time ano pa yun, 28 days, tapos ngayon 20 days. O, di ba? Papalit-palit. So, hindi mo maintindihan kung yung cycle mo ay nasusunod na 20 days, 28 days, minsan nagiging 30 days pa ako. Ang tagal. Tapos, ang mga nararamdaman ko, di ba, kabog ng dibdib. Tapos, nervyos. Siyempre, nervyosin ka pagka nagpalpitate ka. Kasi, alam nyo, kahit pa man di ka natunawan or kumain ka man ng ganito, kung magpapalpitate ka talaga. It's part of the process ng menopausal yun, yung palpitations. Hindi yun dahil sa kinain mo na hindi ka natunawan or maybe it's a part of but it is not. Kasi sabi ng doktor, meron talagang palpitations na mararamdaman sa menopausal. Kasi ang nire-relate ko, no, pagka nag-ovulate ka, di ba masakit dito sa tagiliran natin, ay dito sa may singit, dito, sa may groin, ang sakit-sakit. Ang sakit. Yun ay, sa akin, ang feeling ko nun, is parang, nag-ovulate pa lang ako. Kala ko nag-ovulate pa lang. Yun pala, malapit na talaga akong mag-mens noon na hindi ko alam. Tapos yung nung nagpalpitate akong ganun, kinabukasan meron ng patak, may lumabas na. So, ibig sabihin, it's part of the process na yun na talagang magpapalpitate ka. Hindi yung kasama yun kasi pagka malapit ka na magkaroon, hindi ka na matutunawan, bloated ka, lagi kang nasi-CR, parang asama ng tiyan mo, may kinain ka lang ganito, hindi naman maasim or whatever. Kung ako kasi, siyempre, kumakain ako ng maasim din, pero hindi mo na makuha kung alin doon kasi may palpitations ka. Kaya dapat ang iwasan natin is yung wag nang kumain ng gabi, or kung gusto mo, mag-crackers ka na lang around mga 5 p.m., nakakain ka na. Or kung nagutom ka man, ang kainin mo is crackers na lang na crackers or mga Quaker oats kung malalambot man yan, ganun, no? Kasi ang karne, mahirap matunaw yun kung hindi mo yun panguya ng maigi. Kung ikaw man ay naglo-low carb, ay matagal na, mahirap kasing matunaw yung karne. Humahangin ngayon, no? Sinasabi ng weather. Ang daming dahon sa tapat ko. Yun, napakahirap ng experience ko sa menopausal kasi nervyosa ako. So pagka for example, no, paggising ko sa madaling araw, tapos ang lakas ng kabog ng dibdib ko, tapos nasi-CR ako, nagpapanik na ako, yun yung napakahirap na sitwasyon, ano. Tapos mag-isa ka pa, parang ayaw mong makaistorbo, pero dahil sa takot mo, tatawag ka, tapos syempre nakaistorbo ka na. So, mas maigi na intindihin natin ang perimenopausal. Mahirap yung lang eh. Kasi yung mga iba, mga maselan, kagaya ko, maselan ako sa menopausal. Parang napakahirap yung experience na to. Para sa akin, ha? Kasi nervyosa nga ako. But now, pinapakiramdaman ko, inaaral ko kung paano ko siya i-manage. Kasi kung lagi na lang ganun, nakakaistorba na sa ibang tao. Na, pag, oo, di ba? Parang nakakahiya na rin. Parang nakakaistorbo na talaga. So, ganun. Ano pa? Yun lang. Wala na. So, that's it. Thank you so much. And, so, wala na akong ibang masasabi. So, ang next na topic natin siguro, papag-uusapan is yung mga
yung mga hindi pwede nang kainin. Para sa akin, wag munang kumain. Pwede kumain ng gulay basta i-overcook mo kagaya ng niluto ko kanina yung yung sitaw, nagluto ako ng sitaw. In-overcook ko 'yon, yung malambot na malambot para madali siyang matunaw. Tapos ano pa ba? Basta lahat ng mga gulay, kung gusto mo kumain ng gulay, wag kang kakain ng gabi. Wag kang kakain ng gabi dahil mahirap yan matunaw sa ang gulay. Mas magandang kainin ng gulay. Gusto mo kumain ka ng umaga o kaya lunch. Ayan, magandang kainin yan sa lunch. Ang gulay. Basta ang sinasabi ko lang sa mga magme-menopause, pakiramdaman ang sarili, huwag kain ng kain dahil nga masarap ang kain natin sa mga mag-menopause na masarap ang kain, masarap ang lasa natin sa pagkain, yung parang gusto mo kain ng kain. Ganyan yung mga malapit na mag-menopause. Kailangan i-control ang mga sarili ng pagkain lalo na sa hapon bago matulog kasi mahirapan kang matunawan. Well, nandyan pa rin ang palpitation sa mga ibang masiselan na magme-menopause. Nandyan pa rin yun. So, mag-ingat-ingat na lang. Laging i-monitor ang sarili. Laging tatandaan na ang palpitation kasama yan sa perimenopausal. And if ever na meron kang bleeding na or menstruation na hindi tumitigil tapos malakas, pumunta ka na magpakonsulta sa doktor. Ako naman ay inoobserbahan ko rin yon. Sana Lord, sana wag naman kasi okay naman, normal yung sa akin, normal naman ang period ko. So for those women na mga 38, 39, 40, nakakaramdam na kayo ng hot flashes na. Kasi noon ako, mga 37, 38, parang may nararamdaman na ako pero hindi ko alam na yun na pala yun yung perimenopausal. Pagdating ng mga 40s, ayan yan, nagtutrouble na yung tiyan mo, nahirapan ka ng matunawan, yung meron sa gabi na parang napupups ka, ganun, sa gabi, ganun. Nagbo-bloated ka, nasi-CR ka, lalo na pagka malapit ka na magkaroon, parang nagdadayariya ka, pero hindi naman, kasi CR ka ng CR. Kasi on that day, pagka-inflame na, pag ibig sabihin inflame, nag-fill in na yung dugo doon sa loob, lahat niyan lumalaki, so meaning CR ka ng CR kasi naglulus na, lumalaki yung mga yung size ng intestines mo kaya lumalabas na yung mga yung parang mabilis yung metabolism mo, yung ganun, mabilis yung I mean, it doesn't mean na yung pag nandyan na, pag meron ka na kasi, andyan na, lalabas na lahat, parang madali ka nang matunawan. Kasi before lang yung menstruation. Ganun yung experience ko ha. Basta before menstruation, nahirapan kong matunawan. But then after the menstruation, ayan na, okay na. Kasi lumabas na. Parang, I don't know why, parang siguro nag-clog. Isa sa mga nagka-clog, I don't know. Basta yun sa akin ang situation ko. So ano pa ba? Yun lang yung kaya kong mai-share sa ngayon. Sa ngayon. But of course, inuobserbahan ko pa rin kung patigil na ba to, pa-stop na. Parang gusto ko madaliin na. Sana mag-stop ka na. Tama na. Kasi lagi na lang, bago ako magkaroon, nagpapalpitate talaga ako. Pero this time, ito yung pinakamalakas yung talagang yung alam mo yung yung ang lakas yung talagang nararamdaman mo na yung ganon. Ito yung pinakamalakas eh. Kasi kumain ako ng vegetable with chicken ata yun. So parang hindi siya natunawan, hindi ako natunawan. So possible acidity is there. So kasama yun, parang hindi mo na alam kung yung palpitations na yun dahil hindi ka ba natunawan o dahil doon sa menopausal mo na. Hindi mo na maintindihan. So much better kung mas maganda na huwag ka munang kumain ng gabi. No? Sa mga hindi nagda-diet or hindi low carbers, ganun muna yung gawin natin. Huwag muna kumain ng gabi if you are undergoing perimenopausal. Yung mga 40s, especially mga 40s, no? Dyan natin nararamdaman yun. Kasi usually yung mga nagme-menopause, mga 40 to 50. Ako 52 na ako. So wala pa. So baka malapit na, di ba? Malapit na siguro. Malapit nang tumigil ang aking hormone. So 15 minutes lang tong recording ko. Maybe I will end after 15 minutes. And thank you so much for those who are interested to know my my experience with the perimenopausal. Lagi ko tong binabanggit. Okay, thank you so much and
Hanggang dito na lang. And next time again with the topic, with the other situation. Bye-bye.